what's up? Ako nga pala si BT at dito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Sylar News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Sylar News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Sylar News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Sylar News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Amerika hindi sinunod or binaliwala ang mga statement coming from China. Ayon, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na nadidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Idol Mike Abe. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Mike Abe Opinions, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, subscribe na rin po kayo kay Mike Abe Opinions. Idol Mike, pasok uli! Na huwag makialam dito sa Pilipinas at sa West Philippine Sea. Ayan, binaliwala na ng Amerika ang kung ano-anong pinagdadakdak ng China tungkol dyan sa kanila. No, hindi sila pinansin. Eh syempre, sino po ba ang papaboran ng Amerika? At alam ng Amerika na tayo ang tama. Pinaglalaban natin ang atin, di ba? Na inaagaw ng China na hindi naman dapat. Syempre, matagal na natin kaibigan sino ang paniniwalaan ng Amerika kundi tayo na matagal na nilang kasama. Yun! Palakpakan sa Amerika yun. Yan po ang mensahe ng tagapagsalita ng foreign minister ng China na si Mao Ning, na hindi daw dapat makialam ang Amerika sa Pilipinas. At dahil dyan, sabi ko nga, binaliwala, hindi po ito pinansin ng Amerika. At sa halip, pinatunayan pa na magiging malalim at tuloy-tuloy ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika o ang suporta ng Amerika dito sa Pilipinas. Dahil tumawag na po si Secretary Austin, Defense Secretary ng Estados Unidos, kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Phone call with Secretary Austin this morning. We released a joint statement simultaneously. In this call, he reiterated President Biden's statement of the ironclad guarantees of the United States to the Philippines based on our mutual defense treaty and the ironclad support. Actually, the term he used was laser focused on the alliance between the Philippines and the United States. We once again reaffirmed that the purpose of our joint operations really is for the upholding of a rules-based international order and international law. We agreed to let our staffs talk, respective staffs talk on increased bilateral interactions and activities and multilateral actions and activities. Finally, we talked on other matters of mutual cooperation and concern. We agreed to open the lines once again for further exchanges, and we will see each other once again in Jakarta in the sidelines of the ASEAN Defense Minister meeting. Right. When is that? Yeah, so malinaw. Ayan, napakalinaw nung sinabi po ni Defense Secretary Gibo Teodoro yung ilang detalye ng pag-uusap nila ni US Defense Secretary Lloyd Austin. So, alinaw no? Yun ang pagpapatunay doon sa sinasabi kong hindi pinansin, binaliwala ng Amerika yung sinasabi ng China na huwag makialam sa Pilipinas. Sa katunayan, sabi ni Secretary Teodoro doon sa kanyang video, kaya naman, narinig ko sa inyo, lalo pang mas mapapadalas ang communication, tawagan, makikita pa nga sila next year yata sa isang meeting na gagawin dyan sa Indonesia. Alam nyo, sa pinapakita ng China, no, sa tutuusin lang, no, natatakot sila sa Amerika eh. Kasi ayaw nilang makialam ang Amerika, no, dito sa Pilipinas. So, bakit nila sinasabing wag makialam, wag kayong makialam? Kasi alam nila yung lakas ng Amerika eh. Yung lakas na pwedeng ibigay sa kanila, kumbaga ibala sa kanila, no? Yung maaaring mangyari kung sakaling may gawing hindi maganda in China.
Kasi tayo pinoprotektahan tayo ng Amerika, ng United Nations, European Union, 'di ba? Ang lakas natin eh. Kung magkakaroon ng problema, kung tutuusin, mag-isa lang ang China eh. No, tutuusin, mag-isa lang talaga sila. Pero tayo, napakarami nating kakampi. Iba talaga yung mga friendly. Di ba? Pag ikaw marami kang marami kang kaibigan. Kapag ikaw na agrabyado ka sa isang away o gulo, maraming tutulong sa'yo. Yun ang maganda ron. Pag kinailangan mo kahit hindi ka magsalita, is mismong sila yung tutulong sa'yo kung mahusay yung ginawa mong pakikisama sa kanila. Pero kung hindi maganda yung pakikisama mo sa kanila, bakit kita tutulungan kahit makita kong gumagapang ka na dyan, bahala ka sa buhay mo. Pero iba ang relasyon natin dyan sa mga bansa na kaalyado natin. Diba? Natuwa sila sa atin. Tayo magaling makisama ang mga Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, kaya tayo may mga OFW sa iba't ibang bansa. Gustong-gusto ng mga taga-ibang bansa ang serbisyo ng mga Pilipino. Kasi iba makisama talaga ang mga Pilipino. Masyado tayo, ano ba tawag doon mga katunay? Hospitality ba tawag? Tama ba ako? Hindi, totoo yan. Mahusay makisama ang mga Pilipino. Kahit saan mo daling bansa. Napakahuhusay, lalo na yung mga bayani nating OFW. Kaya talagang maraming OFW na Pinoy na pinagkakatiwalaan sa ibang bansa. Ganun yan. Tapos dito sa China, siyempre, bakit kami makikinig sa'yo, yung Amerika? Bakit? Ngayon lang naman tayo nagkaganto-ganto. Tapos parang, feeling close agad? Friends? Ganon, parang ganyan. Hindi katulad na tayo, Pilipinas at Amerika, ang tagal na nating magkaalyado. Ang tagal na nating magkasama. Panahon pa ng Hapon, kasama na natin sila, di ba? So, yan po yun. Okay? So, katasunod dyan, parang inirelay lang ni Secretary Austin yung naunang pahayag ni President Joe Biden na malabakal ang tigas ng kanilang pangako at suporta sa Pilipinas. Paano mo tutunawin yung kasing tigas ng bakal na paninindigan ng Amerika para tulungan ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty? Isa lang yon. Pangalawa, yung malalim ding relasyon ng Amerika at ng Pilipinas dahil dun sa independent foreign policy ng ating kasalukuyang pamahalaan. So, ayan po. At palagay ko ay anuman po ang pagbabaluktot, anuman po ang paglilinlang ng mga pro-China dyan, o nasa social media, mga personalidad, mga abogado pa yung iba dyan, abay, huwag na kayong magpapapaniwala dyan. Baka ang pinapalabas nila ay Amerika natakot sa China. Ganyan ang mga style nila Dahil nag-warning ang China na huwag makialam sa Pilipinas. Yan ang kanilang papalabasin. Pero Amerika pa yung natakot, no? Yung China nga kumukumbinsi sa Amerika na huwag makialam. Parang ganito ba yung sinasabi nila, no, Sir Mike? No? Parang ganito yung sinasabi nila Parang susugod yung China tapos may haharang sa kanila. Huwag kang makialam. Baka ikaw madamay ka. Parang ganun, no? Parang ganun ba yan? Ganon? Ay, naku Ang sinasabi ko rito, hindi. Katunayan, pinanindigan ng Amerika ang kailang obligasyon sa Pilipinas. Hindi nila sinunod at hindi nila susundin kailanman ang kagustuhan ng China. Ang gusto ng Amerika at ng maraming mga bansa at matitinong bansang kaalyado ng Pilipinas, irespeto ng China ang West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone, under International Court, at saka international law at national law. Yan po yan. So, kaya ko lang sinabi yun dahil sigurado babalik ta rin. Magaling pong magbaliktad yung mga pro-China dahil parte yan ng kanilang disinformation. Linlangin ng mga Pilipino dahil yun ang ginagawa ng China. Nagre-recruit sila ng kanilang pwedeng gamitin Pilipino para sirain ang Amerika dito sa Pilipinas o pahinain ang mga Pilipino, pahinain ang ating gobyerno sa kanilang ginagawang operasyon. Kaya kung sino man po yung mga nandyan, alam na ninyo, ayaw ko ng pangalanan. Pakinggan ninyo, nadidinig naman nila Nadidinig naman ninyo ang mga pinagsasabi nila. Basang-basa ang pro-China. Hindi na kailangang banggitin pa ang pangalan. Alam ko, alam din ninyo yan. Mas matalino kayo kaysa akin. Di ba? Kaya pag nakita nyo at nadinig nyo na pro-China ang dating, baka yun na yun. Huwag nyong tangkilikin. Huwag nyong suportahan. Dahil itong malabakal na tigas ng relasyon ng Amerika at Pilipinas, hindi yan kayang tunawin. Hindi yan kayang baliin
ng China kahit paanong gawin nila. Tama! Hindi tayo makikipag-away. No to war. No to war ang policy ng ating administrasyon. Ang ginagawa lang ngayon, panindigan ang ating karapatan. Tama yun, no? Ang Pilipinas naman kasi, di ba? Kahit yung simula pa lang tayo nakikipag-usap tayo ng maayos sa China pero hindi nila pinapansin kung ano yung pakiusap na ginagawa natin. Hinaharap nila tayo pero iba pa rin ang ginagawa nila sa pinag-usapan natin. Di ba? Dito sa bansa natin. So tayo, ayaw natin ng gulo. Hanggat maaari, ayaw natin ng mga gera-gera. Gusto natin ng mga gobyerno natin is madaan sila sa magandang usapan. Diba? Kaso ang China ang may problema at ayaw nilang gawin. Diba? Siyempre, iniisip nila, kaya namin kayo, bakit kami makikinig sa inyo? Ngayon, nakikita nila, yung alyado natin is malalakas at tinutulungan tayo. Ngayon, naaalarma sila. Tapos yung mga pro na pumapabor sa China is dumilat naman po kayo. Kasi sariling pag-aari na natin ang kinukuha nila. Diba? Ika nga, siyempre, wala naman nagmamayari niya kundi ang taas Siya lahat ang gumawa niyan. Pero parang ganito yan yung nasa taas ang nagpamana sa atin yan. Diba? Kuwari, nagpamana siya ng bahay na ganito. Eto sa'yo, eto ang parte mo, eto ang bahay mo. Tapos inaagaw sa'yo. Diba? Sa'yo binigay yun. May inaagaw ng ibang tao. Ni hindi mo nga kamag-anak, inaagaw, papayag ka ba ron? Siyempre, hindi. Ipaglalaban mo kung ano yung karapatan mo na ipinamana sa'yo. Ganun yan. Nasa parte natin yan, yung West Philippine Sea. Inaagaw ngayon ng China. Siyempre, ipaglalaban natin kung ano yung karapatan natin. Bilang Pilipino, dapat hindi ka pumapabor dun sa mga tao na alam mong sumasakop sa atin at masyado tayong minamaliit. Diba? Inaagaw kung ano ang karapatan natin. Dahil pinaglalaban natin kung ano lang yung karapatan natin. Pero hindi tayo nakikipaglaban na makikipaggirahan. Diba? Hindi makikipag-away. Ayan, malinaw po. No, sige. Any comment, reaction, I welcome po. Panghuli kasi, nako talaga, kamusta na po mga kandidatong Barangay Kagawad tsaka SK. Sana po ay maging maayos, mapayapa, tahimik ang ating eleksyon. Nakamonitor po ang ating militar at kapulisan at COMELEC dahil sa ating political exercise sa may 42,000 barangay nationwide. Iba pa yung SK. Although may mga report na nakakahiya, may mga nag-aaway-away, may mga vote buying, katulad sa Nabotas, grabe yung sa Nabotas, huling-huli yung vote buying. Barangay lang namimili kayo. Barangay position lang naglalaan kayo na maraming pondo. Anong layunin? Ang involved sa vote buying at involved sa karahasan, paninindigan natin ito. Hindi yan magtatagumpay. Gusto mong maupo? Sisiraan mo at bibilihin mo yung karapatan ng tao? Gusto mong magkaroon ng kapangyarihan? Uutang pa kayo ng buhay ng kapwa? O kailangan? Huwag naman. Hindi po magtatagumpay. Barangay election lang, nakaraan, ganyan lang ang gagawin, Mabobot buying ka, tapos may mga tetegihin ng mga Diba? Ganyan pa lang, Nako. Maniwala po kayo. Ang kasamaan ay hindi pwedeng maging kapital para sa tagumpay. Ang kabutihan, ang magandang kapital para sa pagtatagumpay. Yes. Kaya lumaban ng parehas ang mga kandidato. Kayong mga butante sa buong Pilipinas, kayo rin ay manindigan para sa tama. Hindi yung utang na loob. Huwag yung maliitin itong barangay. Kahit barangay lang ito na posisyon, mahalaga yan sa good governance. Kailangan maayos pa rin sila na magpatupad ng kanilang mga posisyon. Ulitin ko isang araw sa telebisyon. Kahit barangay at SK lang ito, huwag niyong iboto ang pro-China. Hindi lang sa mga taga-Luzon na mga kandidato. Kasi ang issue sa West Philippine Sea, karapatang ilaban ito ng lahat ng Pilipino. Kaya kahit taga Mindanao, Visayas, Tagala, kung saan mang rehiyon at pro-China yan, pabor sa China, huwag niyong iboto yan. Ang iboto nyo, yung may malasakit, paninindigan para sa West Philippine Sea. Mararamdaman naman ninyo yan Kilala nyo, kapitbahay nyo, di ba? Basta pabor sa dayuhang nang aagaw sa atin, huwag nating suportahan. Ngayong eleksyong ito ng barangay at SK at sa eleksyon sa 2025 at sa eleksyon sa 2028, huwag nating suportahan yung nananahimik o walang paninindigan sa West Philippine Sea. Yes. Kung gusto nating tumino ang ating bayan, please lang po,
para wala nang sisihan at walang pagsisising kayo ay nagkamali ng sinuportahan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Siler News TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon. Walang iba kundi kay Idol Mike Abe. Ayan mga katunay ha, huwag suportahan kung sino man ang mga pro-China. Dapat iban! Ay, hindi naman yung mga Chinese dito, no? Yung mga nakatira dito sa atin, yung mga nagde-negosyo. Yung mga umaano na sa gobyerno na pumapabor na sakupin ng West Philippine Sea. Naku dapat kayo, ewan ko sa inyo, para hindi kayo Pilipino pag ganun. So, ano masasabi nyo dito mga katunay? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.